So ayun na nga na nagbabalik si Purple O para sa usapang Hungary pa rin, no? Sa Euro, paano ba nangyayari ngayon? So ang pag-uusapan natin dito sa Hungary tungkol sa tax. No, update tayo sa tax, no? Sa papasok na 2025. Alright. So bago tayo mag-umpisa, please click subscribe and hit nyo rin yung like tsaka yung bell notification. Now na, habang pinapanood mo ito, i-click mo na ngayon. Toot! At ayun na nga, no guys. So itong balita na to, lumabas to nung November pa, no? October o November, lumabas tong bagong labor law, no? About sa tax. Tungkol to sa personal income tax ng Hungary. Ikwento ko lang sa inyo kasi nag-search ako sa YouTube, no, kung mayroon na bang nag-upload tungkol sa nangyari sa tax dito sa Hungary. So ang nakakatawa, may nakita ako doon. Ang title niya is tatanggalin na ang tax sa Hungary. So shout out sa iyo si Madam Cebuana, no? Kung napanood mo to. So natawa ako doon tatanggalin mo na yung tax sa Hungary. So hindi naman pwedeng tanggalin ang tax sa Hungary. Paano sila aasenso? So gusto ko lang i-correct yung title niya ron sa vlog niya, no? Kasi ang nakalagay talaga doon ito nga, ilagay ko sa screen nyo, ito, yan. Wala na tatanggalin daw yung tax sa Hungary. So, mali. Yun, ang tamang term po dun is tatanggalin na yung tax benefits ng mga may anak na workers. Halimbawa ako, may anak akong 2 or 3, may benefits ako sa tax, so magkakaroon ako ng less sa tax, no? So ayun ang tatanggalin, no? Tatanggalin na yung benefits na yon. So ang mangyayari is buo na yung tax na kakaltasin sa akin na 33%. Ang ikakaltas na sa akin is buong tax na is 15% plus 18%, kasi yung 18% siya yung social security, yun yung mga pang health card mo, parang insurance mo, ganun. So 18% sa SSS plus 15% sa tax, personal income tax. So in total of 33%, no? Ulitin ko, no? So before kasi pag meron kang 2 anak, less ka ng 40,000 foreign. So kung ang tax mo is 80,000 foreign, less 40 na lang, no? Kung meron kang isang anak, less 10,000 foreign. Kung 80,000 ang tax mo, minus 10, kasi nga ang anak mo isa, is na lang, 70,000. Pero pag ang anak mo is 3, meron kang less na 99,000 foreign. So kung ang tax mo is 80,000, free tax ka na. So ang mangyayari ngayon, itong darating na January 1st, 2025, wala nang ganun, no? Wala nang less tax. Buo na. Kung 80,000 ang tax mo, 80,000 na makukuha mo. Kahit marami kang anak, 80,000 pa rin ang tax mo. Ayun ang ganun na mangyayari, no? Ganun talaga mangyayari ngayon. According dito sa bagong tax labor law nila, no? So ayun na nga. Basahin natin, no? Ayun, ito na nga. Ilalagay ko tong link nito sa Daily News Hungary. Ilalagay ko tong link nito sa description kung gusto yung basahin ulit, no? Ayan, tax benefits change. Third country guest worker will earn less in 2025 in Hungary. So ito na nga, no, sabi rito, new rules will decrease the salaries of many guest workers in Hungary. Ito yung mga nasama, no? Merong mga Vietnamese, Indian, Indonesian, Kyrgyz, Uzbeks, Venezuelan, Montenegrin, Filipino, etc. Ayan, magkakaroon ng less nga, no? So, ayan, yan yung sabi ko, di ba? 15% sa personal income tax, tapos 18% sa social security contribution. Ito yung SSS nila. So, in total, na mamamayano sa wage mo is 33.5%. Alright, sahod, no? So, ayun na nga, no? Kasi dati sumasahod ako dito ng naglalaro ng mga 55 to 65,000 pesos ang sinasahod ko dito, no? May kasama ng overtime yun, meron na minsan Sabado, sumasahod ako ng 60,000 pesos. Kung natupad to, ang sasahurin ko na lang, I think mga nasa 45 to
to 50,000 pesos na lang siguro yung sasahurin ko. Parang nabawasan ako ng almost 20,000 pesos kagad sa sahod ko. Ganun kalaki yung nawala, no? Mababahala ba ako doon? Hindi, syempre. Although nabawasan siya ng malaki, pero kung i-compare mo naman yung sahod mo sa Pilipinas dito sa Euro, malaki ang diferensya. Sa kalibre naman lahat dito, no? So hindi natin mapipigilan yung mga ibang Pilipino na mag-alala, lalo na pag may anak na 3, 4 ganon. So hindi natin sila masisisi kasi hindi naman tayo nagpapakain doon sa pamilya nila eh. So ang ginagawa ng ibang Pilipino, so gumagawa sila ng paraan para makapunta ng ibang country, doon makapagtrabaho, makakita ng mas magandang trabaho, magandang sahod. So be it, no? So diskarte nila yan. So hindi natin masisisi mga kabayan natin na nandito na sa Hungary na mag-cross country, no? Okay. Irespeto natin yung mga gusto nila kasi hindi naman tayo nagpapakain dun sa mga asawa at anak nila. So buhay nila malalaki na sila, no? May kanya-kanya na silang diskarte. Although risky talaga yung pag cross country pag nandito ka sa Hungary, o kaya kahit naman sa part ng Europe, kapag may plano kang tungalo ng ibang country, risky yan eh, no? Ako ba ay nababahala sa sahod ko? Hindi, kasi okay na ako dun eh, no? Sa edad ko to, hindi ko na kailangan ng malaking sahod eh, no? Kung magkaroon man ng malaking sahod na offer sa akin, thank you. 'Di ba? Kasi sa edad kong to, hindi na ako pwedeng mamili, no? Siguro kung mga 20 anyos pa lang ako, ay ako, siguro buong Europe pinuntahan ko na kasi wala naman akong asawa no. Wala namang mawawala sa akin, 'di ba? Siyempre, meron ka ng pamilya eh. Ganun lang naman ang buhay, no? So, ayun lang, gusto ko lang i-advise sa inyo, no. Marami talaga kasi nagre-react sa sa Facebook group, lalo na sa Facebook page ko, sa YouTube ko. Yung mga nagko-comment doon, paano na kaming mga may anak na ganito, ganyan. Ayun na nga, ipiniliwanag ko na. So, wala tayong magagawa. Ganito yung gusto nilang mangyari, no? So, kung may pangarap kang mag-abroad dito sa Hungary, sa Europe, ituloy mo pa rin, no? So, lahat naman ng tao nag-uumpisa sa mababa eh. Mababang sahod, di ba? So, hindi naman habang buhay, ganyan lang yung sasahurin mo. Lumalaki pa rin naman. So, ang good news naman, ito may good news. So, nagkaroon nga ng tax, no? Yung sa pagbabago sa tax dito tungkol sa mga may anak na, no? Tungkol sa mga third country workers dito. Ito ang good news. Although na lumaki yung tax, palalakihin naman ng Hungary yung sahod nila. So, from 700 euro, gagawin nilang 1,000 euro. Iles mo yung 33% doon, no? So 700 pa rin yung makukuha mo. I-compare mo naman yung 700 euro tapos iles mo yung 33%, magkano na lang yun? So meron pa rin namang adjustment na konti, no? May panglaban pa rin naman dun sa ginawa ng gobyerno dito, na although na yung tax benefits ng mga may anak tinanggal, meron na mga kapalit yon na palalakihin nila yung minimum wage dito sa Hungary. So, yun pa rin. So, hopefully, gano'n pa rin sahurin ko. Sana, pag na-implement na yung tax na yun next year, sana makaabot pa rin ako ng 50 o kaya 60. Ganun lang naman eh. So, yun, sana nakatulong yung vlog ko, no? Yung tulong, so, sana nakatulong talaga yung sinabi ko, yung mga salaysay ko, no? Ang masasabi ko lang sa mga gustong makarating dito sa Hungary, sa Europe, no, ipursu nyo lang yan, no? Lalo na ang edad nyo is mga nasa 20, 30 plus pa lang kayo, ipursu nyo lang yung pangarap nyo na makapunta sa Europe. So ang ingay ng background ko, hanggang dito na lang guys. Ingat kayo palagi, stay healthy, God bless, peace.